para magtagumpay ang impeachment, kailangan magtrabaho ng sama-sama ang kinakailangan para mapanagot ang pinapa-impeach. Sa kabila ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi raw mahalaga ang impeachment, ay suportahan ang impeachment complaint na ito dahil kung di man mahalaga sa presidente, mahalaga sa mamamayan, no, na panagutin si Vice Presidente Duterte sa kanyang mga kayo lang, tanungin mo taong bayan kung gusto ng taong bayan, kayo lang may gusto niyan. Maanumalyang paggamit at pagkulat sa COA at kayo lang may gusto niyan. Kahit isarpin natin taong bayan kung gusto yung mga ginagawa nyo. Salita kayo taong bayan, mga kasamahan nyo lang. Mahalaga ito para sa taong bayan. Anong taong bayan? Anong taong bayan? Anong taong bayan? Meron pa akong mga questions. Huwag mo inamay yung taong bayan dahil sa inyo lang yan. Former Congressman Neri na. Kasi ito sir, pangalawang impeachment complaint to. Yung una marami ring articles, saka yung una 4 na grounds yata yung ginamit. Pagsasamahin yun, hindi kayo matagalan din? Alam nyo, hindi natin alam kung ano magiging aksyon ng Kamara dito sa mga complaints. No? Normally yan, maraming complaints, pwedeng i-refer yan sa Justice Committee. At doon mangyayari yung determination ng form and substance and consolidation of the complaints. And it will be up to the House kung ano yung mga pinakamalalakas na mga grounds at mga kaso na isasampa nila bilang articles of impeachment. Pero, no, meron din naman kasing fast track na hindi na dumadaan sa Justice Committee at pag meron ng 1/3 na boto ng kabuuang miyembro ng mababang kapulungan, diretso na yon. No? Ngayon, kung ano yung complaint na didiretso sa Senado, kung makakuha ng 1/3 vote, hindi natin alam. Pero kami naman, kumpiyansa kami, matibay ang ebidensya, tingin natin pinakamalakas na ground. Sana po, ito yung masuportahan ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Paano na nga yun? Si PBBM na po nagsabi na nawagan sa House leadership. Na isang tabi nyo na muna any efforts na patalsikin ito si VP Sara. Paano tayo makakuha, ma'am, kung ng boto sa plenaryo and even ito pangarap nga sana na i-fast track to dahil wala na tayong oras. Thank you, Marian, sa tanong, no. Actually, nasagot na natin yan. Sabi ko nga, no interference. Legislation and executive are two different branches, no, of government. At term natin ito, no, term namin ito sa Kongreso, itong proseso na ito. Well, we respect yung sinasabi ni President. Pero syempre, hindi yun ang magiging dahilan ng namin, sa makabayan, silang mga miyembro ng Kongreso, na mapigilan itong proseso. Ito lang talaga yung democratic legal process na gagawin natin na talagang magpapa-impeach sa isang tingin natin unfit na Vice Presidente. Kaya kaya hindi tayo apektado doon. No? Ang makabayan, hindi po tayo apektado doon. Kaya nga ito, ini-endorse natin at tinutuloy natin. Tama yun to vote in conscience, diba? Hindi naman kailangan na may dikta o kung ano man. Ang sinasabi natin dito, separation of powers tayo, dapat tumindig ang Kongreso sang-ayon sa tama, no, na posisyon dito sa usapin na ito. Just short lang. This is one of those instances na may pagkakataon ng Kongreso na ipakita sa taong bayan na siya ay independent. That there is tuturuan mo pa yung Kongreso. So actually this impeachment complaint is a challenge to Congress to show its independence, to show that it can stand on the side of the people kahit ang presidente iba pa ang sinasabi at pinapanawagan. Meron po bang mga kongresista with the majority
na lumapit sa inyo expressing privately that they will support the impeachment complaint. Pero yun po ba, meron po bang mga nag-manifest po, without naming names? Wala. Actually, wala, tingin ko walang isa sa amin ang kinausap ng congressman na mag-file. Because kami talaga, tingin namin, ito ang aming tungkulin. This is, sinasabi nila palagi in their pronouncements na kung may magfa-file, they are duty bound to act on it. So, yun lang. Ganun kasimpleng pahayag lang, sapat na para sa amin to do what we think is our duty as citizens, to hold high public officials accountable. No need for pakiusap. Willing bang Makabayan Club to work with Akbayan considering the history ng dalawang sides? Well, ikaw talaga ha, maintriga ka ha. Ma'am, kasi di ba meron namang Kami incidents naman, in the past? ito kasi, syempre, pag-usapin ng common naman, yung with common na usapin, well, di natin pag-uusapan yung ideological, magkaiba talaga yun, dinawin natin yon. Ito yun sila mga kababayan, yung mga lagi natin nakikita sa kalsada dati na nagrarally. Kahit sinong presidente na maluluklok sa Pilipinas, nakikita po natin ito sila sa kalsada, nagrarally palagi. Makabayan at saka yung Akbayan, palagi yan dyan sa kalsada. Lagi nagrarally. Kahit sino magiging presidente, lagi po nilang kinukontra. Hindi po sila nakikipagtulungan para maayos ang bansa natin at umunlad man lang at maahon sa hirap tayong mga mahirap. Ginagawa nito mga to, lagi lang po ito nagrarally. Wala po yung presidente dito na sinusuportahan sila eh. Wala pang presidente na sinusuportahan nila. Lahat ng presidente na naluluklok dyan sa Malacanang, palagi po yun sila may mga may mga demand, nagrereklamo po yun palagi at lagi po yun sila nagrarally sa kalsada. Akbayan at saka Makabayan po yung grupo na to. Sila po yung gigil na mag-impeach si BP Sara. Sila po yung gusto na matanggal na talaga si BP Sara sa pagka-vice presidente. Ewan ko kung ano ang makukuha nila kung matanggal si BP Sara sa pagka-presidente. Maahon ba sa hirap ang taong bayan o magmumura ba yung mga bilihin? Kung sakali man na talagang mamalasin si BP Sara at matanggal sa pagka-vice presidente, ang tanong, ano po ba ang pakinabang sa taong bayan kapag mawala na po si BP Sara sa pagka-vice president? Ano ang makukuha sa taong bayan? Magmumura ba yung bigas? Magmumura ba yung mga bilihin sa ginagawa nila? Wala. Wala tayong mapapala dyan. Gastos lang po yan sa pag-i-impeach si BP Sara. Siyempre, paglalaanan ng pundo yung pag-hihiring nila palagi dyan. Gastos lang po ng pira ng gobyerno. Ewan ko ba kung anong nasa isip dito, bakit gustong-gusto nila matanggal si BP Sara sa pagka-presidente. Siguro may mga nasa likod nito mga to eh. Wala namang ginawa si BP Sara sa mga to. Wala eh. Kung tutuusin eh. Ang kinakalaban naman ni BP Sara yung mga nangungurap sa bansa. Eh bakit itong mga to? Anong ginagawa ito ng mga to? Saka ang katanungan ko po talaga, ano po ba ang mapapala namin dyan mga sir, mga ma'am, sa ginagawa nyo? Huwag nyo po sabihin na kagustuhan ng taong bayan yan dahil hindi po yan kagustuhan ng taong bayan. Kahit gumawa po kayo ng survey ngayon, hindi po nakakalamang o makakalamang na gusto ng taong bayan ang pagpa-impeach kay BP Sara. Karamihan o halos lahat po, hindi po papayag dyan dahil wala naman pong mangyayari dyan. Papayag na sana yung mga taong bayan kung magmumura yung bilihin, magtataas ang sahod, yan. Mumura ang bigas. Wala namang pakinabang ng taong bayan yan. Kahit matanggal po yan si BP Sara. Wala eh. Isipin nyo nga maigi kung may pakinabang ang taong bayan. Pang sariling interes nyo lang po yan eh. Pang sariling interes nyo lang yan. Marami nga pong taong bayan nagagalit sa ginagawa nyo eh. Galit nga po ang taong bayan sa mga ginagawa nyo. Kaya ang tanong ko sa inyo, ano po ba ang pakinabang sa taong bayan kapag napatalsik nyo po si BP Sara?
Ano po? Yan po ang katanungan ko sa inyo. Matutuwa bang taong bayan yan? Malamang hindi siguro dahil kayo lang po ang may gusto niyan na gusto mapatalisik ni si VP Sara. Dahil ang taong bayan hindi po gusto ang ginawa nyo.